Ito ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal nga ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan matapos ngang pirmahan ni US President Donald Trump ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil sa illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Mukhang tuluyan ng nawasak ang mga plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos laban sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte dahil ang ICC na mismo ang binigyan ng kaparusahan ng US President na si Donald Trump matapos nitong lagdaan ang tila magandang balita na nag-uutos na ibad ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset upang hindi na maulit pang muli ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kaya't mukhang hindi na magagamit pa ng gobyernong Agba ang ICC laban sa mga Duterte at sa pagkakataong ito ay tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa kasamaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sa naturang balita ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, ayan, bigyan nyo ng sanksyon yang ICC para hindi mangingialam sa ibang bansa, pati na din Interpol Police bigyan ng sanksyon, restriction engaging the rights and law of the state. Yung mga bukang bibig ICC, baka magsisi kayo, may sariling batas ang Pilipinas, kaya natural lamang na dito litisin ang sino mang mataas na opisyal na gumawa ng labag sa batas. Paano ngayon yan? Tuwad ko, wala nang saysay ang pinaglalaban ni Trillanes and Saba Queen, hindi na rin makatulog si Bangag. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ito po ipaliwanag ko po sa inyo ha. Ito po yung Article 59 ng ICC. Okay? Arrest proceedings in the custodial state. Okay? Sabi dito, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provision of Part 9. Number 2, ito ang pinaka-importante. A person arrested. Sino yung naaresto? Si Tatay Digong. Shall be brought promptly before the competent judicial authority. Yan. Sa judge. Competent. Yung tumatakbong korte. In the custodial ibig sabihin ng custodial state, kung saan siya naaresto. Saan ba naaresto si Tatay Digong? Sa Pilipinas. Which shall determine in accordance with law of the state that, ayan, dapat madala siya sa competent judicial authority. Tanong, saan dinala si Tatay Digong? After inaresto siya, saan siya dinala? Villamor, di ba? Villamor is not a competent judicial authority. Dapat yan dinala sa korte. Dapat yan sinampa, dapat yan ipinatong muna sa korte. Hindi ipinatong sa eroplano diyan sa Villamor. Para matingnan kung the warrant applies to that person. Ibig sabihin, legit ba? Legal ba yung warrant? Totoo ba? Bibigyan ko kayo halimbawa. Yung warrant, hindi nila mapakita hard copy. Saan ka nakakita ng warrant nasa cellphone? Pinapakita digital. Dapat legit yung warrant. Sino magdidesisyon? Si Torre? Hindi. Yung Villamor? Hindi. Sino magdi-decide? Competent Judicial Authority, which is the Supreme Court. Diyan sabit na sila. Bakit? Mahilig dyan si Torre. Again, I will always compare this to what happened to KOJC. Ang warrant nila doon, wala si Pastor Kibuloy. Ang hawak nilang warrant of arrest ay wala si Pastor Kibuloy at wala silang hawak na search warrant. Anong ginawa ni Torre nung pumasok sa KOJC? Ang hinahanap si Pastor Kibuloy kahit wala siya sa warrant. Pangalawa, nagstay sila doon. Naghahalungkat sila ng gamit. Hindi po search warrant ang ginawa nila sa
Hindi po search warrant ang hawak nila. Pero ang ginawa nila doon ay nag-search sila, which is mali at illegal. Coach Oli, bakit nagtagumpay sila? Dahil hawak nila ang Pilipinas. Merong hawak yan. Si Torre na bumaback up sa kanya. At yan po, in my opinion, si BBM. Kaya nga kahit inutusan ng korte yan, umalis na kayo dyan. Pinalayas yan ng korte. Remember, nagdiwang kami? Pinaalis yan. Ayaw umalis. Bakit? Back up sa ibabaw. Anong difference ngayon? Pag illegal at hindi lehitimo yung warrant na hawak ni Torre, hindi siya mababakapan ng ICC. At tatandaan po ninyo, China is watching, Trump is watching, possibly Russia will come in. At yung mga hindi members ng ICC will back up Tatay Digong. Always remember this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Tatay Digong, dead or alive, will come back a hero. Tandaan nyo yung sinabi ko. He will come back a hero. Bakit? Kailangan panindigan ng ICC yung kanilang credibility. And if it's proven that the arrest was illegal at hindi nila pinabalik si Tatay Digong, masisira ang credibility ng ICC. Imagine this, kung nasira ang credibility ng Supreme Court, ano na ang magiging silbi ng Supreme Court? Pwedeng masira ang presidente, pwedeng masira ang mga senators. Pero ang Supreme Court hindi pwede. Kailangan ng credibility ng Supreme Court. How much more the International Criminal Court? How much more the ICC? So pag nagkamali sila ng desisyon dito kay Tatay Digong na nanunood ang mga bumaback up na bansa kay Tatay Digong, delikado ICC. Pwede pa ngang masira ang ICC. So ICC should choose. Ibabalik si Tatay Digong or masisira ang credibility nila. Because napakalinaw dito. Pati yung warrant, hindi po maayos. Puntahan natin letter B. The person has been arrested in accordance with the proper process. Dapat yung tao ay naaresto sa tamang proseso. Paano siya? Hindi siya naaresto sa tamang proseso. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Kinidnap siya. Walang warrant na maipakita. Nakikita ninyo? Pangatlo, the person's rights have been respected. Ni hindi man lang pinapasok yung mga abogado. Ni hindi man lang pinapasok si BP Sara. Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Hindi nga siya pinayagan na mag-apply na ma-release siya. Dapat pwede pa siyang mag-apply. Saan? Sa competent authority. Alin yung competent authority? Yung korte. Ano yung custodial state? Yung anong yung bansang humuli? Pilipinas. Diyan pa lang may problema na tayo. Ito napakaliwanag. And PRRD and ICC are being watched by the whole world. Titingnan nila ang kredibilidad ngayon. Tatandaan natin. Sa tingin natin, malaki si Tatay Digong. Sa tingin natin, mahal siya ng Pilipinas. Nagkakamali kayo. Tatay Digong is bigger than the Philippines. Mahal po siya sa buong mundo. Hindi lang po Pilipino. May mga supporters siya na bansa. Why? Kasi malinis. Malinis si Tatay Digong. Kung meron man siyang pagkakasala tungkol sa humanity, it's because pinagtatanggol niya yung biktima ng mga adik. Ang problema sa atin ngayon sa Pilipinas, natutuwa tayo pagpatay yung biktima at buhay yung adik. Again, pagdating sa ICC, that is beyond Marcos control. Iba na po yan. Ibang-iba na yan. Kaya yung pagkakamali ni Torre sa KOJC, namamayagpag yan ngayon. Bakit? Marcos is in control. Pag naalis yan si Marcos, may problema si Torre. Pero sa ICC, walang kapangyarihan si Torre. Walang kapangyarihan si Marcos. And they will force ICC to make equal protected rights of the accused and
maybe yung arresting country, which is the Philippines. They need to, hindi sila pwedeng maging double standard. Kakastiguhin po sila ng mga bansa. Alam nyo, maraming butas. I-explain ko lang sa inyo, ha? Kasi ito, papakita ko sa inyo. Saglit. Ipapakita ko kasi iba ang explanation ni Marcos. Ito po nakita ko kay Sas, ha. Yan. Siya po ang ano nito. And thank you, Sas. Ang ganda ng pagkakuha mo dito. I already told you it's BBM's decision that he could not admit. It's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yung jurisdictional issue, dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinalipad nila bago makapagdesisyon. Pinalipad agad si Tatay Digong, remember? Bago nagkaroon ng TRO. Remember, Tebes, na may red notice from Interpol but never surrendered back to the Philippines. Bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, naalala nyo si Marcos, sinabi niya, hindi niya papapasukin. For the 100th time, hindi ko papapasukin ang ICC. Okay? Ang sinasabi ni Marcos, hindi nila pinapasok ang ICC. Sila po ay na gumalaw dahil sa red notice ng Interpol. Okay? Anong difference ng Interpol at ICC? Ipapaliwanag ko sa inyo kasi napaka-importante nito. Pero ito sinasabi, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Ang Interpol hindi po pwede magbigay ng warrant of arrest. Sila lang ay pwede magbigay ng red notice. May red notice, arrestuhin si PRRD in compliance with ICC. Kaya ngayon po ay pinaiikot tayo ni Marcos. Anong sinasabi niya? Hindi ICC. Interpol po. Umaksyon po kami sa Interpol at hindi namin pinapasok ang ICC. Doon pa lang nagpapalusot na siya. Okay? Pero, walang kapangyarihan ng Interpol para sabihin, arrestuhin nyo yan si Tatay Digong. Ang magdi-decide nun, ay yung bansa. Sino magdi-decide nun? Ang korte. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. Sa madaling salita, sinungaling talaga yung presidente nyo. Bakit? Ang ibig niyang sabihin, wala ako, sumunod lang kami kasi kailangan naming sumunod. Ganyan po, kawalang yan. Ganyan kawalang yagbols yan. Hindi niya masabi sa taong bayan na pinapasok niya ICC dahil sinungaling siya. Hindi niya masabi sa taong bayan na desisyon niya ang paghuli kay Tatay Digong. Sinungaling po yan si Marcos. Hindi po pwedeng wala siyang magagawa. Siya ang magdi-decide. Hindi po ang Interpol. Ang Interpol, ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. So sa madaling salita, desisyon ni Marcos. Sinungaling. Ito ipakita ko sa inyo. Ano ba ang pinagkaiba ng Interpol sa ICC? Ang Interpol po ay international police organization. So parang sa bansa natin, yan yung PNP. Ang ICC po ay parang Supreme Court, International Criminal Court. Yan po ang maglilitis. Parang Supreme Court, naglilitis ng batas ng mga nasasakdal. Ang PNP po ay sila ang naman ng international police na kailangan makapagpatupad ng batas. Ito yung mga differences niyan. Saglit ko Nawala. Okay, anong main role ng Interpol? Tracks and arrest criminals. ICC investigates and prosecutes serious crimes. Anong otoridad nila? Helps national police forces. Tulungan lang yung mga pulis. Ang ICC, huhusgahan yung nasasakdal. Patungkol naman sa warrants, no. Wala pong karapangyarihan ng ng warrants. Ang may karapatan lang ICC. Pwede ba sila prosecute? Hindi. Ang ICC meron. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang focus usually ng Interpol? Drug trafficking, malabo kay Tatay Digong.
Terrorism, malabo kay Tatay Digong. Remember si Tebes? Pinasok nila sa terrorism kahit hindi naman. Para ano? Para mapagalaw nila yung Interpol. Tingnan nyo kung gaano katarantaduhang ginagawa sa bansa natin. Ang daming terorista sa Pilipinas natin. Si Tebes ay hindi banal. But everybody knows, every Filipino knows, hindi terorista si Tebes. Fraud, malabo kay Tatay Digong. Cybercrime, malabo kay Tatay Digong. Ano naman ang focus crimes ng ICC? War crimes, wala si Tatay Digong. Genocide, hindi. Crimes against humanity. Ito po yung ginagamit nila kay Tatay Digong. Yung crimes against humanity. Yung EJK. Okay? Ngayon, bakit pinapasok? Bakit sunod sa red notice si BBM? Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay? Ito nakikita kong ground. Hindi po ako abogado. Pero pag mapakita natin sa ICC na this is political in nature, mapapawalang sala si Tatay Digong. Sa katunayan, at the get-go, dapat dismiss na yan. At the get-go, dapat pabalikin na si Tatay Digong. Hindi na pwedeng litisin. Why? The arrest is illegal. If the arrest is illegal, lahat po ng kasunod, hindi na po pwede. Parang ano yan eh, parang nag-search ka sa isang lugar. At mali yung search mo sa isang lugar. Lahat ng abogado alam to. Nagkamali ka, illegal yung search mo. Lahat ng makita mong ebidensya ron sa prutas ng illegal search, hindi tatanggapin ng korte. Naintindihan nyo? Ganyan ang ginawa kay Tebes, di ba? Hindi nag-issue ng red notice kay Tebes. Hindi, kung asa ang bansa si Tebes, hindi ni respeto ng bansa na yun. Bakit? Ang magdi-decide hindi yung Interpol, kung hindi yung bansa na yun. At hindi nila ni-release si Tebes. Remember that. Anong ginawa ng Pilipinas? Itong si Marcos, walang yagballs aminin. And yet, ni-release nila si Tatay Digong. Diyan pa lang, pwede nang patunayan sa ICC na this is political in nature. Diyan pa lang sa politika, pwede na tayong nating makita si Tatay Digong. Bakit politika in nature? Tingnan mo, bakit nag-issue ang Interpol ng red notice? Hindi naman nila iniimbestigahan ang crimes against humanity. Hindi. Pangalawa, ipinamigay lang basta ni BBM. Binastos pa si Tatay Digong ni Torre. Diyan pa lang kitang-kita mo political in nature. So sinabi ni BBM na hindi niya papapasukin ng ICC, and yet pinapasok niya. Diyan pa lang. Alam mo, may budol na si Marcos. Again, that is politika. Ginagamit niya para sirain ang Duterte. We can even prove to them yung arrest, yung pagka-aresto kay Tatay Digong na walang maayos na warrant, tapos hindi pinaharap sa korte ng Pilipinas. Basta nilipad. Pero sa katunayan, meron ng TRO. Pinalipad lang basta para hindi abutin ng TRO. Yan ay isang paglabag na agad na dapat respetuhin ng ICC.